Wala. Good evening, brothers and sisters. It's nice to be back. So, ang maliunan, nahimo bang malipayon na matag-usa, digin kita, makapadayon na usap sa another session sa atong week of prayer. By the way, mga kaigsuunan, let me greet one another. Happy midweek, mga kaigsuunan! For our song service, before anything else, let us pray first. Before we start our song service, our Almighty Father, we thank you, we praise and glorify your holy name on this wonderful day, wonderful evening that you've given to each one of us. Thank you so much for preserving our life, Lord, and thank you so much for bringing all of us here as we start our song service. We Father, that you will allow your holy angels to sing with us. And may we, Father, that you will protect and guide each one of us. Forgive us, O Lord, for our sins we have done against the enemy. This we ask in the loving name of Almighty Savior, in Jesus' name we pray. Our song service, let us sing We Gather Together, hymn number 5.
Year, Hymn 187. May gabi mga kaisunan. Happy midweek. Atong ihangyo nga atong mga katapad atong i-greet karon og happy midweek. Nalipay ko nga nakakaroon gabi alang sa atong youth prayer. Okay? So i-greet na to no ang mga silingan sa atong mga friends na online. Ang ihangyo ato i-share ang ato ang video alang daghan pag ang makapaminaw sa ato ang mensahe karon kagabi. So welcome sa ato ang fifth night sa ato ang fifth session sa ato ang Youth Week of Prayer with the theme Love is Firm. So akong part mo ang basa sa nahanay ng programa. Itong song service, lahat kini sa song leader, Brother Brian Wallace. After sa ato ang part, we'll be hearing the opening song, mga ato song, mao This Love That Makes Us Happy. After niya na atong opening prayer, pagkadadong kini ni Brother Clifford Mulato. After ni Brother Clifford, uminaw kita o matahog na awit, ikadalit kini ni Brother sa atua ni Brother Ian Maling. And after sa atuang special song, atong i-introduce ang atong speaker. Then the message will follow, and after the message, we will have our garden of prayer. After the garden of prayer, we will have our closing song. Pagkadalog kini sa ito ang song leader. Then, after ni Ana, ang atong closing prayer pagkadalog sa atong speaker. Ang atong song leader, si Brother Brian Goles. O ang nasa itong piano, Sister Rona Jean Talde. And your presider, Brother Giovanni Lupasan. May we feel the presence of God as we continue worshiping Him throughout our youth week of prayer and also for tonight. Thank you and God bless us all. Our opening song, let us all sing our fifth song, This Love That Makes Us Happy. May I request everybody to please stand.
Our loving Father in heaven, Lord, we give back to you honor and glory to your throne, Lord, for you have been so good to us throughout the day. Up to this very moment, we are here carrying your name and singing praise to your name. Tonight, as we are about to hear our messages from our speaker, Lord, may you send your holy angels to bless her. Help her, dear Lord, to deliver your words from help her also to deliver your words in accordance to your will, so that everything that we are going to hear tonight will bless us and will help us to live in this world fearfully and faithfully to your will. Dear Lord, I let you pray also for our brothers and sisters who are still coming in this place. Please bless them and keep them safe. Bless also this congregation as we are going to hear your words. And keep us safe, always. Cleanse our hearts and our minds. Forgive us all our sins. Because of the
gigraduar sa iyang elementarya diri sa Tuang School sa Don Carlos Seventh-day Adventist Elementary School. And iya pong high school dito po sa Lakeview Academy. O mikuha siya sa iyang college degree dito sa Adventist Medical Center College, Iligan, sa kursong Bachelor of Science in Radiologic Technology. Karon kasamtangan siya nag-aandam sa iyang pag-take sa iyang boarding exam. Matong speaker mga igsunan, igagaw na ko ni o iya karon ato paminawan ang iyang mensahe nga iyang yung andaman gini para sa tuwa karon kagabion. I hope makita tanan maminaw o ato ang mga atong ihatag tanan ang ato ang atensyon sa ato ang speaker karon. Atong speaker walay lain dili si Sister Lovely Dale Lumpasan. If you have your Bibles with you, kindly open it in the book of Mark 10:17 to 22. It says, "Now, as he was going out on the road, one came running, knelt before him, and asked him, 'Good teacher, what shall I do that I may inherit eternal life?' So Jesus said to him, 'Why do you call me good? No one is good but one, that is God. You know the commandments: do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not bear false witness, do not defraud, honor your father and your mother.' And he answered and said to him, 'Teacher, all these things I have kept from my youth.' Then Jesus, looking at him, loved him and said to him, 'One thing you lack, go your way, sell whatever you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come take up the cross and follow me.' But he was sad at this word and went away sorrowful, for he had great possessions." Let us pray. Dear Father, not I but you, dear God. Father, thank you so much for this wonderful opportunity. May you please bless the congregation, Father, that they may have an open heart to receive your message for tonight. For it is not I, Father, but you, Father, who died in the cross for our sins, for our sins. In the name of Jesus, we pray. Mayong gabi sa tanan. Good evening, brothers and sisters. Labaw na sa ato ang mga online viewers, no? Nga, praise God kaayo kay pwede naman ang lagi mag-scroll up, scroll down. Yang pasagdan na ng kanabit ang himo sa itong youth director dura ang advertisement nga nightly. Nindot kayo, no? Pwede naman ibang kay kanang mangita tag mas nindot nga mga TikTok na mga views, mga kanang mga videos, mga short video, mga katawa lang. But then, it's by the Holy Spirit nga naka-click yun pa diyan ha. So congratulations and praise God sa itong mga viewers. Nga nakasunod naman pa diyan ha. Di na tamuhawa. Nagibuhit naman na sa Holy Spirit. Ako akong gina-greet ang akong mama o papa na naano ninaw sa balay. Usapon sa ako ang igsuon nga si Pete. Kung nakakita ko siya karon o signal sa tawid-tawid uban sa iyong mga kauban ng mga missionaries. Mayong gabi and welcome! Labo na sa atuang congregation na naagad karon. Praise God! Kay nabulang-bulang na itong ganita. Pero, kung sa man, bibili yun nato ang mga higit na dali karon. Kay bigulit pang punta. Kay pwede naman ibang nga ginit ang mga higit, no? Pero mas bibili nato nga mahimot na o kanang itang first year. Kanang ang sabi sa yan na uhaw sa kamatuuran, uhaw diyan sa itong pag-alaga diyan sa Ginoo. So praise God. And I also want to take this opportunity.
kanang kay nabian man kayo ko, hindi na ko makulbaan. Kulbaon, nalimot gani ko. Wala galit ko yung dala mga copy, gani mga kaigsunan kay. Amot ako ganina, nawala yun ang copy. Yung pangita na yun na ko niya kay, hindi wala man, anak ko nga. Naka-Lord, salamat kini wala, kusog din yun. Ako'y taon yun na. Sabi ko nga, ay salamat ko kayo Lord, kini yun na. Kaya iwalit na ko na wala ko nga, Lord, kusog yun. And I also want to take this opportunity to praise and thank our youth. Tungod kay, i-share na karon tayo nakabantay mo nga na yung mga bagong mga batanon na nagpagamit sa ilang talent diri. Because I do believe na sa talent, nakulibuan-buhan process of talent. Naman sa inyo if mutuo or digit, pero hindi siya na ay process ng talent. First is, maging ano ka, listener. Ano ninyo nga, kami na manadali sa ibabaw ang may talent, sige sa leader, sige istorya ni Anki, sige preside, gabiano, ano ninyo nga pinila kay talent? No! Dako, pagkip talent na maminaw na niya sa ubos, oy! Kaya pwede na ba yun na matabi? Mamuhit na na, magsindulat na na, or kaya matindog, pangihi, sakit akong tingnan, sakit akong ulo, pero talent, ugasan ng pagpaminaw, unang first na stage sa talent. And then, ginawa ito like mga association, federation, maayo yung mga maminaw, unang first stage sa talent. So, mga kanang iway leader, dira, ayaw mo ka, ano, nakitang natin, mga kauban ng mga bahan mo nga, napa sila sa stage of listening na lang, hindi pa sila matindog diri, napa sila sa first stage. And after anang listener, maging doer na tayo ka. Masama ng doer. Kaya nagkikinabuhian niyo mo imuhang nangatungkad ng mga maayo ba? Kung dito sa association, naminaw ka ba? Ay, hindi, ano ka? Inaano di ayaw mo sa promotional ka, no? Okay, alam, bago na dito mabay, din ang imuha din yung internalize. Imuha din yung kinabuhian na, sa sunod, ako ano paano na na kung isa kong pagalingon. And then by and by, sa AY, nagkakaingan pag-assistan na, feel lang yung mga wala nakita na, kung nakitalan ang pagkanang assistan na, or kaya pag-ampo, agalan yung mga wala na nag-antayan, but then, nahinan, nag-enhance ka, mag-improve ka. Kung dito sa inyong palay, sa worship, is kumukanta ka, awake na song, or awake na song, of joy and gladness. Niya, gusto mo ka ma-improve kay imuhang napaminawan na, hala, gusto ko mag-song leader sunod. So, kung sa'yo gibuhat, kung naakadian na, napaminaw ka dira, mag-practice ka, hindi na ka makanta, awake the song of joy and gladness. Kung nakadiya, apil na din mag-beat ka dira, magtanaw ka sa na-beat yan mo, awake the song of joy and gladness. Internalize kay gusto ka mo, enhance. After anak na naging doer na ka, kung may sunod, mahimo na tayo ka, sharer. Basta man ang sharer. Ayaw mo na makalistener, ayaw mo na magkikinabuhian, ayaw mo na lugan na maayo, ikaw na dahil ang mag-share. Naghinay-hinay na dahil ka tayo po kay Kuya Manny, pwede nga ako magdala o kanang Bible drill karon. Eh, now, kung inaanuhan ko, i-prepare ba doon? Kaya naging kayo, iba. Wala yun ko ever since nakatubog na ay AY director or kaya youth director or AY leader or kaya elder baka ang ingon nga dala lang, ayaw lang, wala yun ko kanamog anak ba? For music to the ear kayo na may mga pwede ako ang mag-karoon, mag-ampo, diba? So in that way, by and by, i-enhance mo kung sa at naasa imuhang kasing-kasing. But once you start or you want to begin a process of talent, you'll begin to enhance or improve yourself and you begin to humble yourself. But sito it mga kailangan ang matagpunan na ang process of talent is process gani. So stage 1, stage 2, stage 3, hanggang so forth. Dili pwede nga nagdako ng anong edad, nagbangki ng nag-try ka
dugay na nag-alagad. Dili pwede nga naman gihapon ta diyan ha. Listener, gihapon ko. Walang ako. Listener, gihapon ko. Dili pwede. While we age, ang process of talent is nag-enhance, nag-improve. Okay? Nasabtan na to, no? So, if bayan ka ta karon, listener ka sa unang 17 pa ta, duwer na ta karon. So, Lord, praise God, maging sharer na ta. Diba? So, iwan-anan na siya. If ever man gano'ng mga kaigsuunan, nga ngayon na bito mapahimpit na ko dara, bahala na dinira yun ko. Ngayon na there's no room for improvement, di na ko mag-enhance. Basin, pamatayin na ko. Basin ba, ang relationship diya sa Ginoo. Murag layo na siguro kayo talaga. Baka napagtawagon ta, inong ta nga, brother, pwede ikaw ang niya, masukot ta. Lisod kayo mo, pwede ikaw ang ano, na nasa list niya ay naman, ibigay na tagapagubos. Lisod kayo. Because I do believe also, brothers and sisters, that our relationship with the Creator drives us to be a sharer of His gift. Because of our love to Him, because of our relationship to Him. That's why, magpagamit ka diha sa iyang buhay. Because there is no such thing as small talent, but rather an unwilling soul. No lesser talent, no greater talent. Okay? O sa may connection ani sa ako ang wali karong gabi yun na. Mabalik na ito later on. Because our topic for tonight is to love is to obey. Gahapon is, sa man to? Sa makikinundo? The love is to trust. Okay? Pasaylo ako mga kaigsunan ko. Pastor, ikaw po mura kung kasturya ang bata. Kaya, tinanay mabuti ko. Itong elementary pa ko. Itong elementary pa ko is, kanang itong kinder 1 to kinder 2. Pag kinder 2, graduate man ka na, ano? Tinawag ko, graduate mo kinder 2. O yan, nag-ibutan yan nila. What do you want to be when you grow up? Ano yan na? Ang ibutan yan dito, I want to be a doctor. Grabe. Siguro kung karoon bitaw tapos tayo yung nakita na mato ang former self-figure ko, Charlotte, I want to be a doctor daw. Hantod, grade 4 ko. Pag grade 4 na ako naon sa mani, kung nakapag-classmate na namin now, dito karoon sa mga online, kabalo, hindi sila mabuutan, yun kayo ko. Sa akong pagkabuutan, mga kahigalaan, dito kong ipagutang sa mga teacher sa pinakaluyo, dapat sa CR, buutan man kayo. So, ano yung tabo, talaga mga bright to asa, forward, nasa pinaka-front. O niya, ang mga, ako na pagbilawat, katungatay, kami mga sumidahon, dito sa pinakalikod. Ikon ko nga, isuda ka ayo ang wait, naay sa liyo. O nga, basta na baka sa liyo kay kanang ang blessing ba, lisod kayo kang utod kay dito lang sa sa front. O nga mo, itong amon, naghinay ko dito nga part, kung iwan din ko sa kong kaugalingon na. When I grow up, I want to be an educator. Nako, gusto ko nga, kanang itong Bachelor in Science in Elementary Education. Kaya gusto din ko nga, makabalos ko niya akong teacher. Kaya gusto ko nga, kaya na ako estudyante sunod na bata, gusto ko nga, hindi niya ma-feel nga, kanang itong, kay buutan kayo siya, wala na yung siya, ito na yung, supera na yung, ay, naging ako teacher, mag-teacher yung ko, anak ko. Gusto nyo ko kaya nagtamig yun, bata yung gusto, anak ko. O nga, kay pag grade 5 na ako, na unsa man yung mga kaigsuunan nga, ingon na to akong teacher, si Ma'am Caudor na, dapat, kung piliun yung mga kurso is, paliya sa nag-start sa inyong letters sa inyong ngalan. O nga, alam ko lisod ko lecture, lisod ko lecture director, letter L. Hala, iyon ko ka mga saan man ako yung mga letter L man daw dapat kurso daw man yan. Gusto ko mag-teacher, hindi man L ang teacher ma. Ngayon si mama, lawyer ka. Kaya maayo mo kayo kamutubag. Pag lawyer, kung nga, ito lawyer. Maayo mo kayo kamutubag mo. Kato gaya na grade 6 ko, lawyer
lawyer paghapon ko nasa kumoto. Ingon ko nga murag dili man maayo ning lawyer, maayo mo tubag, maayo mo reason na okay. Nahimo naman yun nga isa ra ka ba kong best friend? Isa ra ka ba kong friend? Kay ay kayo mga mandigan ba nga? Nahitabo ko to nga. There is na dili na ako ato na grade 6, nahitabo ko to mga kaigsuonan nga kanang nidagan ng pagka kanang itong SA ana president ana SBO o inana. Minsan dahil kay ako sa mata ko kalaban nila kung masabot din sa to. So kasi sikat ka ako kalaban. Kung ako makaigsunan, nagagod kayo siya popular kayo siya. Kung ay kanya akong best friend, loyal magig kayo. Kung yan loyal ko sa kung kaugalingon, isa na ginanilabaw mga kaigsunan. Feel din ko naman sa akong best friend or akong kaugalingon ang akong ibutuhan. So, moto nga, pag high school na ako, kung hindi magsilbi, magbalik ko, I want to be PSED? Balik ko na. So, ang akong kauban na, mugin ka pa niya gusto, BEd, mugin pa niya gusto, siya lang, mag-inanak na lang, ganyan ko ganang bata lang. Karong, doktor na siya karon, siya na rin yung doktor. So, fast forward, pag college na ako, mga kaigsunan, na mo kabalaka, hindi na introduction, ako hindi siya sa akong waliya. Pag college na ako, mga kahigalaan is, halaka, BEd, ito po, biligan ito ka na naman sa maamang kalab, MPC ka, di ko yan ako sa bukid, mag-skill ako sa bukid, mamatay ko sa bukid, hindi hapon. At ito, pasyunan ko yung at ito po, ano kay Kuya Pit, sa biligan mami, at sa mama, sige, ba't pa dito ni Kuya Pit, sa mali kong kaon, gusto niyo ko mag-BEd, bukid ako sa unang pagkit mag-BEd, gusto niyo ko mapriyas ni bukid ay kung nagkiti ka gusto niyo ko rin. Ito ko mama. So, ako na rin ko iligan. Pag-abot ako sa iligan, mga kaigsuunan, sa mutuong, sa dili, kay pioneering man ang education dito. Kabalo mo, pila na may kabuok? 8 ang may kabuok. Naminyo, pag ang isa, 7 ang may kabuok. O niya, ang naka-apart mga kaigsuunan, pag gano'n itong mag-intramurals, hala, itawagan na nursing department, ako biyo ang nursing, nagkakit sila. Pag ikaw pharmacy, nagkakit pag-abot ko, BEd, i-drop roll na lang, ikot ang may kabog namin, pag yun ang isa, ito nga tag-iyan, may pa-abot pagka BEd kung isa, no? Kaya kung ma-absent pag yun ang isa, laban ako absent, dili na din ganahan ang professor man ako nga absent-absidan, ang nasabi na may kabuok mo tayo kung dili niya pwede. Mag-shift ko. Ingon pa sa akong Kuya Pit, kaya naman itong ako ang kauban din ito ko. Kuya Pit, mag-shift ko, Kuya Pit, B. Ayaw pag-nursing ha. Ayaw pag-watawad kay Ate Beth ha. Ayaw ng nursing. Luwag ka ng nursing. Sorry kaya Ate April ha. Sorry, ayaw ka na nursing. Bantay lang ka. Bantay lang ka. Maglinya-linya ka dito. Muna yung yan, mag-medpet ko yan. Para lang nasa mga bright. Kuya. Ikaw nga. Saluran ko. Pag-medpet, sikat-sikat ng medpet. Mo ito mga kahikalaan, tungkol sa akong pagka-obedient. Hanggang karon, mo niya akong ikuha ang kurso. So, dito sa US, mga kaigsuunan, kung wala pa yung law, wala yung law sa kanakitang child safety sa ilahang seats bitaw, sa tawagan na ha. Child safety seats and restraint. Kanak bitaw, pag natay anak, sa itong sakyan na naging papahilo na para sa mga bata. Wala yung anak sa una. Muna nga, kung nakaadong kagayan, nag-OJT ko dito sa una, pinig si UMC, layo kayo na, dapat na sa kuman, malilit ko malik. Kining si UMC is nasa may kaugali yung 7-Eleven. Sa una, ang 7-Eleven is karalami ka nilang ice cream. Antod man siguro karon nag-gist pa ako ha, pero wala man yung nag-gulang na ko. Nag-gist ko ako na time, na durian, na vanilla, na katong color. Kunya, nausa na nagpalit ko before ko ni uli sa kayo, din yung jeep. Wala ko na-inform nga
kung mag-break di ay, paingon din sa moon. Tudok mo ni mo travel kung mo break. May gani mga kaigsunan kay, wala ko nahugaw. Pero ako tapad, wala na ko niya ilusok dito sa window. May gani kay, nakaputin ko tanan, mura dito graduate na, mura nurse ba, kaya na naman ang mga kanang uniform. Wala na ko niya kasab, ay, hindi na ako sir, sorry kayo sir ha. Siya paningon niya, ma'am, sorry po kayo ma'am ha. Siya paningon, siya kabalong estudyante, hindi pa din ko ato. So, muna mga kaigsunan na sa US, wala kayo balakot nga na ay mga safety seats sa mga bata. Wala restraint. So, kung sa'yo may nahitabo ka, pag mo break ka ng mga traffic accidents, kung sa'yo nahitabo ng mga superman ng mga bata, wak ka ng ulo, nagandang ng mga batay. So, ang ibuhat is, naghimos na balakot. Nga kung mga anak ka, kasi wala kang bata, yung sa kinan, naanay seat para sa mga bata. In that way, nawala ang kanang tako kayo nga sa mga bata na nangamatay due to that. So mga kaigsuunan, of all expressions of human love, there is probably no purer and more beautiful love than that of a father for his son. However, when a child's safety is at stake, it seems that parental love isn't always enough. Parents didn't always do what was best for their children, so many parents needed a law or a limit to make sure their love for their children didn't fall short of perfect love. Nakay kauban mo, sorry kayo naghan storyteller magud ko. Naakay kauban sa una. Karon na siya sa Canada and then nag-share siya og video about sa bata ug mama niya adto bitaw sa Target. Mura na siya og grocery store. Inana tapos yung kay Saro ba niya ang bata wala na palit ang iyang gusto so nagbaoy siya di adto. Iyang ipangpuak ang mga bata iyang gusto iyang mama. Kaya iyang ako ang kaya akong friend iyang i-caption sa video dito is na siya uy, kung pataan na ang palang sa Pilipinas sulod na sa sako. Niya, kaya hamugay na i-comment nito ko nga. Kapag kung naapan na sa Pilipinas sulod na sa sako o niya nagbihintad tapos di patiwarin na niya tayo hindi dauban. Anak ko. So mga kaigalaan, wala perfect na parents. That's why they needed mga restrictions, mga limits para lang yun mahatag ang perfect love. Kung naka-appeal mo sa AY sa una na yung dynamics about if we are free, nga na may tagpumanan, so free naman ka, nga na may balakod. But then, balakod mo na nakapa-free sa atua. God knows that the same is true for our love and devotion to Him and to others. He knows that our feelings are not enough. We need laws and limits in the form of commandments that help us fully love Him and others. Naayon sa kabata o papa. Kahit ako din na story, kaya ako sa inyo storyteller ko. Naayon bata o iyang anak, idala na dito sa jungle. Kunya, ito na sa deep jungle, mga ilang gusto sa iyahang papa, mga 1 meter guro. Ni kalit na nagsinggit ang iyahang papa. Hapa! Naanak sila. Wala na nag-second ha? Wala pa yun. Second lang. Second. Wala na nag-seconds. Nihampa na ng bata. Kaya di ay sa ibabaw na ay takpo kayo mahalas na ready na i-gore ang bata. Mga kaigsuunan kung ako siguro to niya ikagog hapa. Mga anak sila. Nga nung iwan na. May tao na. Mga kaigsuunan because of the relationship sa bata sa iyang papa. Diretso siya o hapa. Tungod kay sa iyang relationship, nag-trust siya, nag-obey siya o diretso sa iyang namahan. Love will always be united to obedience. And while it is true that there can be obedience without love, there will never be love without obedience. Kung kakahapon mga kaigsuunan is about trust man to, ingon dito man, hindi daw pwede nga kanang mag-trust ka, wala kang gugma o magugma ka, wala trust. Pagkaroon mga kaigsuunan,
trabaho. Lisod kayo na nung kung magtrabaho ka, wala kayo pumasok sa trabaho. Madali lang kayo nakapuyon. And then, kana bitaw, dirita sa simbahan niya, kanang maghimo, bitaw ta, mag-share sa total niya. Kanang murag, para sa imo nga bang mag-up na kayo, kaya wala kayo mabalisod kaayo na siya. Nga, kanang bitaw ako gugma, pero mahimo, but eventually, dili ka na, dugay, himo o imo na anak. Love is always united to obedience. Parihan ni Jacob, mahulog naman itong 14 years to iyang mag-serve kay Leah o kay Rachel. But ano man, nahigugma man siya pag maayo. So na story di Mark's Gospel tells us a story that perfectly illustrates the truth. The account says that on one occasion, an extremely rich young man came to Jesus, humbly fell at his feet, and asked, "Good teacher, what can I do to have eternal life?" This question is the most important question of life, and because of this, we will pause for a few minutes to highlight a simple but significant truth. The young man who approached Jesus had a misconception about salvation, according to their belief. Salvation is the result of human work or effort. For him, eternal life was the payment God gave to those who were obedient. Imagine mo kung nato yung makakaigsuuna, no? Nga dili gasa bitaw ang salvation, it's by works, or kaya kanang through works ni mo na yung payment tapos niya tungkol sa iyong pag-obey ba. Imagine mo nato, siguro alas 3 palantaan sa kadlawan bitaw sa Sabbath, nanay-gitandang ni parang ilugid man diri na magmamahaw. Siguro, mga 1 week na human na ang ato ang church building. Ano good? Obedience. By works. Dapat na po kayo na panghatag din sa ano ba kayo. Para sa mga din sa langit, pumandiritso ang simbahan. No? Balik AY. Sayo ka sa Sabbath school. Naadari sa Wednesday. Naadari sa Friday. Kung by works lang ba? Hindi kita maan ba? But then, isa man, salvation is a gift. So, dira na mali ang perception sa rich young man. Sad to say, for him, eternal life was the payment God gave to those who were obedient. Unfortunately, many young people continue to believe this lie. Nagpapakitiguo, ani, nga, kanagita, dapat pagin nga, magtrabaho o maayo para sa ato ang salvation. Why are we saved? The Bible teaches that eternal life is not achieved. It is received as a gift. Paul tells us in Ephesians 2:8 and 9 that you were saved by faith in God, who treats us much better than we deserve. This is God's gift to you, and not anything you have done on your own. It isn't something you have earned, so there is nothing you can be proud. So mga kaigsunan, reminder niya sa ato na gasa ang salvation diha sa ato. There's nothing for us to proud. Nga ako, malawas ko, ako, kay dili mo ko, man siya makakasala na ako dapat save naman ako. Dili, wala tayo dapat garuan ng mga kaigsunan. My dear friends, salvation is based on what God has done for us, not only what we do for Him. So the rich young man needed to change his wrong way of looking at salvation. If I want to have eternal life, I have to unlearn everything I had already learned. Mga kaigsunan, nakakita na ba tagtao nga nakabalo na sa tanan? Puno na ba? Lisod kaayo na siya tudluan. Kay muapos ng ups, kabalo na ko anak. Ayaw na matudluin kay kabalo na ko anak. Ako, lisod kaayo na yan ang mga tao. Nga na, sa iyahan tanan. Mura na, ganun ang makailang ka nga mo, like, sinless na ikaw, perfect na ka. Di na, ayaw na atong simbahan. Hindi mo na nakakala, you don't need God anymore. If makailang ka, save na ka. Masa pa man.
magubaho ka, stagnant ka, but our soul is eventually mamatay na mamatay. If ingon ana ang atuang, nasa ato ang una-una. To guide the rich young ruler in the right way, Jesus answered his question, saying, "You know the commandments: do not murder, be faithful in marriage, do not steal, do not tell lies about others, do not cheat, respect your father and mother." When the rich young man heard the answer to his question, he jumped for joy and with overflowing emotion said, "Teacher, all this I have kept from my youth." But just then Jesus, looking at him, loved him and said to him, "You lack one thing. Go sell all that you have and give it to the poor, and you will have treasure in heaven, and come follow me." Mga kaigsunan, naman siya isa kalaan. Mura na ito ang inyong sabihin mo sa iyo, ha? Iyahan na hindi mo kung may mga pangagigan daw siya pagkabata, ikat niya ang commandments. Di ba na hindi to, hindi ka magpatay, hindi ka mag-cheat, hindi ka mag-imunan. Iyan ito ikatanan, naging obedient siya. Pero still na alihapoy laging. Bilisan talian mga kaigsunan na inyong tanga. Kanang ako lang ako nag-imunan na, wala ko nakasala sa tinaano niya yung anak. Kung namin ay isang malaking di ay gihapon ng kaigsuunan, dili gihapon di ay perfect. Kaya wala maging perfect sa ato ba? You may be wondering what happened here. How is it that the young man who had obeyed the commandments still had something else? What was missing? He was missing the most important thing. On the topic of the rich young ruler, Ellen White wrote that Christ read the heart of the prince. Only one thing was missing, one thing. But that thing was a vital principle. I need God's love in my soul. That fault alone, if not supplied, would prove fatal to him. It would corrupt his whole nature. O sa mali, ang kulang di ay napuno dahil siya sa iyanang kaugalingon. Na dili na niya makita ang ilaha. Dili na niya makita ang kasi ato naman. Dili na niya makita ang pitusilid. Dili na niya makita ang ibabaw tungod kay nahalap siya sa iyang kaugalingon. Dili lang ni possession through money ha ang ginabase di ani. Kung ba't then, kung usa man na nimo ang ginakutan. Young din ang mga youth. Usa man ang ginakutan dira. Madili ang ginato na mabuhian. Mga kaidalaan, usa man ginaano ang ginakutan dira. Wala na nagiging ng kwarta lang mo. Usa man ginaano ng ginakutan di anak na dili man ginato fully follow ang Ginoo. By tolerating his egoism to be strengthened in order for him to receive God's love, he had to renounce his supreme love for himself. Mga kaigsunan, makaingon tama. Perfect na, inanita, wala mo ang tanong kasi naapay isa din ha. Pag naay mo mangalit sa inyo, masuko pa ta. Kung naay mo patabag sa inyo ha, dili pa ta. Sakit, lisod pa sa itong kasing-kasing. Basig mga full pa ta sa akong kaugalingon. Huwag kami na doon completely surrender diha sa Ginoo. What the rich young man lacked was the love of God. He lacked understanding that obedience should never be separated from love. I often hear many people say, "I'm a good person and that's the most important thing." But is that true? Imagine daw nato, no? Happy na din siya mahuman. Imagine na nato na kana nitong iwan-ana ang ato ang mga pamaagi. Naya sa ka-illustration, last na yung illustration, hindi ka sa kong papa niya. Funny lang din siya kay phlegmatic mo gano'n kong papa niya. Kung mag-joke siya, bakit? Dapat pasangtun. So, sa ano daw, family life seminar, ano daw ang picture na. Mga kaigsuunan, na atay duha, malinya nga pagahimuon. Dini sa lahat na linya is tanan ng mga bata nga gina-under sa iyang asawa. Alam ba mga kaigsuunan? Halos ang mga bata, dito na nga ito sa linya. Sunod na ang picture na, tanan ng mga bata nga wala i-under sa asawa, dinhi sa akong too. Wait, isa na ka buong ang hindog. So, mo itong gituunan sa picture na siya. O sa may sikrito ni mo, Brad, na wala man ka ginaan
this woman, a widow, teaches her child how she wants him to live. To always tell the truth, to work hard, and to help the poor. She earns very little money, but with her bigger savings, she sends him to college. Imagine that when he graduates, he will hardly speak to her again. From time to time, he will send her Christmas card, but he will not visit her and will not even answer her phone calls or letters. He won't talk to her, but he will live as she taught him, honest, hardworking, and charitable. Pwede di ay na mga kaisuunan? Would you say this is acceptable? Naiusa ka, bata ba niya? Yung mama, hindi na story ang pag ginaignan siya sa iyong mama nga, dapat magtapo kang hardworking, charitable, honest, nana. But then, hindi na story ay ha? Mama, pwede di ay na siya. So my friends, it is not enough to only follow rules, commandments, and principles. It is necessary to have a loving relationship with God, which leads us to a deep life of obedience. Resulta naman sa atong bunga, atong relationship niya sa Ginoo ang obedience. Kariha po na sa pangkalan. Resulta na ato ang pagpagamit ni ani sa simbahan. Sa ato ang bunga niya sa Ginoo. Kay if we are filled with His love, dili na to separate ang kagalingon na ako ani. But then, makita sa atong pagkinabuhi. Di na kagalit ang suko, dili na kakapanglibang, dili na kakapamantay, tungkol sa atong pagmalihan sa Ginoo. As conclusion, what happened to the young man in our story? How I would like to say this young man followed Jesus. However, the story ends by saying, but he afflicted by this word, left sad because he had many possessions. Wala niya gibyan niyang possessions, so wala siya nag-follow sa Ginoo. Dear friends, there may be obedience without love, as in the case of the rich young man. But there will never be love without obedience. To love is to obey. When Jesus was asked what the most important commandment of the law was, he bluntly said, love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. This is the first and the most important commandment. Friends, love and love alone should be the basis of your obedience. Wala ay lain pa. Gugma o gugma na nato sa Ginoo ang atong basis. O wala ay lain pa, dili ang atong silingan, dili ang atong kauban sa simbahan. But then, for us, the Bible says, love is the fulfillment of the law. May the words that we heard tonight will help us live faithfully with our loving Creator, Jesus Christ. Aniya na kita sa ito ang garden of prayer. Alam sa ito garden of prayer, let us group ourselves into three. And naisang mag-pray sa inyo. Lahat na lang po sa ito garden of prayer. So group by three, ito ang mga prayer requests. So for 5 minutes, that's how our garden of prayer.
projects na tagal namin. Also, the life Love that makes us happy, this love that moves the world. It tells us smile, it makes us others every day. God is
session sa Love is a Verb series sa television. Thank you for coming, and again, tomorrow, let us again come sa the 6th session or episode tomorrow at 6 p.m. May I also encourage everyone na mag-invite niya pagka sa itong mga kailang o sa itong musical prayer or also pwede po sila watch at online dito sa itong page sa Central Lilian Ministry. So thank you and nag-iisip na happy class at